Hello guys, si Judy Kawasoe po ito. Okay, gusto kong magbahagi sa inyo ng requested video about sa pagbabago ng application form para sa pension lump sum. No? Kasi nabago na po ang application form para sa pension lump sum refund. Okay. Huwag kayo magulat ha. Effects lang yan. Ginandahan lang natin. Kasi wala pa po tayong kaayos-ayos. Okay. So, gusto ko munang sabihin sa inyo, ano ba yung pagkakaiba ngayon? So, dati po kasi ang mga requirements sa pension lump sum ay mayroong, 'di ba? Meron kasing hinihinging bank stamp, no? Dati kasi mayroong bank stamp na kailangan, 'di ba? Ito yung old style. So, ito yung old style. Ang mga requirements na hinihingi dati ay yung mga pension book, yung original pa dati. Kailangan ipapadala mo yung kailangan wala kang address sa Japan, tapos yung kopya ng passport, yung punta mo, yung unang-una, yung lahat ng may tatak, tapos yung tatak ng uwi mo. 'Di ba? Pagkatapos, yung page na may pirma ka, may details. Pagkatapos, yung katibayan sa bangko, bank certificate, tsaka yung bank stamp. Kaya nga kailangan mayroong bank stamp. Tapos, additional is yung alien card. Pinapadagdag ko yon sa mga humihingi ng advice sa akin para madaling makita kung saan ang address nila. Yan. Ito yung mga requirements na nakasaad sa Tagalog sa mga nangihingi sa akin na requirements. And ito yung old style. Mayroong lugar dito na may bank stamp. Okay, ito na po yung bago. So, ito na yung bago. No? Wala na po siyang tatakan ng bank stamp. Yan. Malaki na siya. 2 pages na siya. Ano yung mga requirements? So, mga requirements, sorry binabasa ko, hindi ko kabisado eh. Kopya ng passport, mga pahinang nagpapakita ng pangalan, petsa ng kapanganakan, nasyonalidad, pirma at status ng residence, dokumentong nagpapakita na wala kang address ng bahay na nakarehistro sa Japan, kopya ng record pagtanggal ng certificate of residence at iba pa. Dokumento nagpapakita ng pangalan ng bangko, pangalan ng branch. So guys, hindi totoo yung chismis na hindi na kailangan ng bank certificate ha. Kailangan pa rin po ng bank certificate. Ang mawawala lang is yung bank stamp. Bank stamp lang po ang nawawala. Dokumento kung saan maaaring malinaw na alamin ang basic pension number tulad ng notifikasyon ng basic pension number or pension handbook. Kasi 'di ba na-abolish na ang pension book. So yung pension yellow card na. May sample tayo niyan eh. Ayan oh. Ganito yung itsura nun. Hindi ko ilalapit ha kasi may personal information. Ganito yung information ng yellow card. Kasi na-abolish na yan eh. 3 years ago na yata, 4 years ago, na-abolish na ang pension book. So, kung wala kayo nun, na wala yung pension book nyo, pwede po yung photo na lang or Xerox copy. Kung wala pa rin kayo, isulat nyo ng malinaw sa papel yung pension number nyo. Pwede na po iyon. Katulad ng isinasaad dito, na kapag nagsumite is alamin ang basic pension number at isulat ng malinaw. Kapag nagsumite ng isa ng abiso ng paglipat sa munisipyo ng kanyang tinirahan, bago lumabas ng Japan, hindi niya kailangang isumite ang dokumento dahil matitiyak sa informasyon ng pagtanggal ng certificate of residence na wala na siyang address ng bahay na nakarehistro sa Japan. Okay guys, kailangan magpasa kayo ng moving out of address. Pero kung hindi kayo nakapagpasa nun, siguraduhin nyo makapagpasa kayo. Halimbawa, ano ba yung magandang ipasa? Katulad ng ticket. 'Di ba? O kaya yung tatak sa passport nung arrival nyo sa Pinas.
Kaya lang kasi di ba ngayon sa mga airport, dadaan lang kayo, okay na. Minsan ganun, di ba? So, alam niyo yung pwede, yung yung boarding pass, di ba? Isa yun sa ebidensya na pwede niyong ipasa. Kung halimbawang hindi kayo nakapagpasa ng moving out of address. Kasi mayroong mga nagsosodang sa akin, ma'am, okay na daw po yun kahit po hindi makapagpasa. Isama nyo ang Xerox copy ng boarding pass nyo. Katibayan na kayo ay lumabas ng bansa ng ganung date. Okay? Sana malinaw yan, Isa yan sa option. Okay? Gawa tayo ng bukod na vlog dyan sa mga option na documents. Pero yung papeles na nasa likuran, yung mga ganyan, pareho pa rin siya. Ayan, pareho pa rin siya dun sa luma at bago. Okay? So guys, sana sa mga nagtatanong kung ano yung pagkakaiba ng luma at bagong application form, ay nakatulong tong vlog na to. Pero nung tinanong ko sa pension office, kung pwede pang magamit yung luma, pwede pa naman po minus the bank stamp. Okay? So guys, sa mga nagtatanong, sana natulugan ko kayo kahit kaunti dito sa vlog na to. At maraming salamat sa palagi ang mga nagsusubaybay sa ating TikTok channel. Ikakarga ko rin po to sa iba ko pang vlogs sa ibang channel. And sana supportahan nyo pa rin ho ako. Sa mga gusto magpa-translate, PM nyo lang po ako sa aking Blue app, Jury Kawasoe din po. Meron ho tayong juries, interpretation, and translation services. Maraming salamat ho. Kung may tanong ho kayo, PM lang ho kayo. Okay? Maraming salamat ho. Bye!